ang mahiwagang kwento ni Diogo Alves, ang halimaw ng Equiduto das Aguas Libres. Isang anino sa dilim, isang halimaw sa katauhan ng tao. Siya ang naging bangungot ng Lisboa, Portugal noong ika-19 na siglo. Ang kanyang pangalan, Diogo Alves, isang mamamatay tao na hindi lamang nagpahirap sa kanyang mga biktima, kundi nagdala rin ng isang kakaibang misteryo sa kasaysayan. Isang misteryong tumagal hanggang ngayon. Sa mata ng mga dayuhan, ang Aqueducto das Aguas Libres ay isang kahangahangang istruktura. Ngunit sa ilalim ng anino nito, isang mabangis na serial killer ang nagasik ng lagim. Si Diogo Alves, isang lalaking tila walang awa at kaluluwa, ay nagsimulang gamitin ang tulay na ito sa isang kakilakilabot na paraan. Mahigit 70 katao ang pinaniniwalang pinatay ni Diogo Alves sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila mula sa tulay. Sa una, inakala ng mga otoridad na ito ay sunod-sunod na kaso ng pagpapakamatay. Pero nagsimula nang dumami ang mga bangkay na pagtanto nilang may halimaw na nagtatago sa dilim. Hindi pa nakontento si Diogo Alves sa pagpatay sa mga inosenteng naglalakbay sa tulay. Nabuo niya ang isang gang na mga magnanakaw at nagpatuloy siya sa kanyang krimen mula sa pagnanakaw, panluloob at walang habas na pagpatay. Taong 1841, nahuli rin si Diogo Alves at isinailalim sa paglilitis. Sa wakas, matapos ang matagal na pangamba at pagdurusa ng mga tao sa Lisboa, natulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi dito natatapos. Matapos siyang bitayin, isang hindi pangkaraniwang bagay ang ginawa ng mga doktor. Pinutol at inimbak nila ang kanyang ulo. Oo, tama ang narinig nyo. Hanggang ngayon, ang kanyang ulo ay nananatili sa isang garapon sa Faculty of Medicine sa Lisbon. Iniimbak ito para sa pag-aaral ng utak ng isang serial killer. Ngunit may nagsasabing may kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Isang sumpang nagmumula mismo sa ulo ni Diogo Alves. Si Diogo Alves, isang halimaw na hindi na makakalimutan ng kasaysayan. Ngunit ang tanong, nananatili pa rin kaya ang kanyang espiritu sa ulo niyang naiwang buhay sa loob ng isang garapon? O baka naman patuloy niya tayong minamatyagan? Ano sa tingin niyo? May sumpa nga bang ulo ni Diogo Alves? I-comment dyan sa baba. At kung gusto mo pa ng maraming nakakatakot na kwento, huwag mong kalimutang i-follow, like at subscribe. At i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa ating creepy content.